Kaya siguro dinala yung babae sa ospital at namatay siya. Namatay siya. Patay na siya. Namatay ang isang batang ina matapos siyang bugbugin ng husto sa isang paradahan at naitala pa ng isa sa mga umatake ang insidente. Papatayin kita! Papatayin kita! Papatayin kita! At ang umatake, isang dalagitang hindi mapigil ang tumawa nang tanungin tungkol dito sa silid ng interview ng pulisya. Pakiramdam ko, dahil sa kalokohan na to, mapupunta ako sa impyerno. Dadalhin ko kayo sa madilim na plano na binuo ni na Antonetta Stevens at Janine Gonzalez at sa mga kasinungalingang sinabi nila. Ako si Angela Levy at ito ang Crime Fix. Agosto 11, 2022 at ilang minuto na lang ay gagawa na ng desisyon si Antonetta Stevens. Natapos ito sa pagkamatay ng babae at sila ng kapatid ng kanyang fiancé si Janine Gonzalez, 17 taong gulang ay kakasuhan ng pagpatay. Dadalhin tayo ng kasong ito sa Gwinnett County, Georgia, malapit sa Atlanta. Si Ashley Bocanegra, 30 taong gulang ay isang maliit at magandang ina. May anak siyang 7 taong gulang. Manager siya sa isang floor and decor na tindahan at napansin niya ang isa sa mga empleyado niya. Nagsimula ng lihim na relasyon sina Daniel Gonzalez at Ashley sa trabaho, ngunit may mas malaking problema kaysa sa pakikipaglandian sa isang direktang tauhan. Si Daniel ay may relasyon sa ibang babae. Si Antonetta Stevens na 27 taong gulang, may mga anak pa nga sila. Bumisita mula sa kanilang bayan na Buffalo si Janine, nakababatang kapatid ni Daniel. Galit na galit si Antonetta nang malaman niyang niloloko siya ng kanyang lalaki at ang kabit nito ay ang boss niya. Sabay nagplano sina Antonetta at Janine para pagsisihan ni Ashley ang pagkakakilala kay Daniel at pinairal nila ang emosyon kaysa paggalang sa iba. Ang plano ay aakitin ni Antonetta Stevens si Ashley Bocanegra papunta sa kanilang apartment gamit ang cellphone ni Daniel. At sana mahulog si Ashley sa kanilang bitag. At gumana ito. Kapatid sa mga bangka. Yan ang mga bangka. Kaya ikaw ba ay nasa mga bangka? Sa tingin ko, sumama siya sa grupo. Nagsasalita si Antonetta habang si Janine ay naglalakad sa likod at nagre-record gamit ang cellphone. Makikita mong nagte-text si Antonetta at mukhang tinanong siya ni Janine ano ang sinabi niya. My shins hurt like that. Patuloy na nagte-text si Antonetta. So does she see us? At siya ay lumakad palayo. Sige. Hindi siya makakatakas dahil habulin ko pa rin siya at sasabihin, Nasaan na siya? Hawak na niya ang teleponong ito. Ano ba yan? sa tabi ng pool. Oh, kaya ko to. Nakuha ko ang p***atang cellphone ngayong gabi. Ay, hindi. Grade ito, yung binti ko. Lumabas na. Bumababa na ako papunta sa'yo. Paakyat. Malapit na ako mahulog. Saan ka pupunta? Here's this one. Akala niyo pupunta tayo dito. Kailangan ito ng 5 minuto. Nasaan yung babae? Tingnan mo siya. Ayun. Pagdating ni Ashley, tinambangan siya ni Antonetta sa parking lot ng Mill Creek Apartment Complex. Sinimulan niya itong bugbugin ng malupit habang ginagatungan siya ni Janine at kinukunan ng video ang buong pangyayari gamit ang kanyang cellphone. Bitawan mo ang buhok ko. Bitawan mo ang buhok ko. Umalis ka dito. Bitawan mo ang buhok ko. Bitawan mo ang buhok ko.
Bitawan mo ang buhok ko. Bitawan mo ang buhok ko. Tumayo ka, bitawan ng buhok ko, ina mo. Putang ina mo. Bitawan mo ang buhok ko. Puta ina mo. Binitawan mo na ang buhok ko. Masalan ang video. Marahas ang mga suntok na ibinabagsak ni Antonetta kay Ashley. Papatayin kita, papatayin kita, papatayin kita. Papatayin talaga kita. Tama na, hindi ka umiiyak kasi handa na akong gawin ang pinakamasama. Yeah. Tapos na ako. Sige girl, gusto mo ba nito, Janine? Oo. Sa huli, natigil ang pambubugbog pero tuloy pa rin ang pang-aasar. She wanna get jumped. Pinagtulungan namin siya para sa teleponyo. Tapos na ako. Hindi, tapos na ako. Pinagtutulungan ka namin. Tapos na ako. Pinagtutulungan ka namin. Gusto mo ng telepono? Lumaban ka sa aming dalawa. Gusto mo ng telepono? Lumaban ka sa aming dalawa, bruha. Pumunta ka sa umaga, kaya ako magtrabaho magdamag. Tatawagan ko opisina ninyo at sasabihin na inaabuso mo ang empleyado mo. Ginamit mo pa yan laban sa kanila. Uba? Tawagan mo ako sa korte bukas. Tumunta ka sa pintuan ko. Mabubugbog ka na naman. Dahil sa matinding pambubugbog na nangyari sa liwanag ng araw sa paradahan ng isang apartment complex, hindi na nakakagulat na may tumawag sa 911. Si Ashley Bocanegra ay dinala sa ospital na nagdamo ng matitinding pinsala. Maya-maya, nilapitan ng mga pulis ng Gwinnett County ang apartment ni Antonetta Stevens para alamin ang nangyari. At handa na si Antonetta na magkwento. Pero kwento lang iyon. Isang kwento. Pumunta ang babae sa bahay ko at matutulog sa tabi ng fiancé ko. Doon siya nagtatrabaho bilang manager niya. Lagi siyang pinipilit makipagtalik matapos ng hiwalayan. Kung hindi, ay sisibahin siya sa trabaho. At nauwi kami sa pagkatalo doon mismo dahil nilapitan niya ang bahay ko. Ito ang bahay ko. Malayo ang tinitirhan niya. Sige. Nandito ba ang lahat ng tao sa bahay ngayon? Ako lang lumaban, ako lang. Umalis na yung babae. Ang sinabi ni Antonetta sa mga pulis ay ibang-iba sa nakita natin sa video na ni-record ni Janine. Hindi naman kami bigla na lang papasok sa apartment mo. Kaya kayong dalawa lang talaga ngayon sa bahay. Wasak ang puso. At ang kapatid mong babae. Sige, may babaeng pumunta sa bahay ko. Sisiguraduhin nating ayos ang lahat dahil may ibang taong tumawag sa mga tao. Ate ko, oo, hindi. Siya ang hipag ko. Kasama ba siya? Nandun siya. Nag-aaway ba kayong dalawa? Aalis ba kayo? Hindi kami nag-aaway. Sige. Kaya pasok na tayo sa loob. Kaya. Sige, dahan-dahan lang. Ikaw ang babaeng nakakasama niya sa pantulog. Siya? Oo, may isa pa akong kapatid na babae. 5 taon ko na siyang kilala at magkasama kaming galing Hilaga. Nagtatrabaho siya sa floor and decor. May relasyon siya sa manager niya. At siya ang nandito kanina? Oo, matagal ko na itong nararamdaman. Kahapon, naglalakad ako sa quick trip. Nakita ko silang magkasama. Alam mo naman ang intuition natin bilang babae. Alam kong siya yung babae. Nag-away kami at siya ang nakipaghiwalay. Ayos lang. Ngayong umaga, paulit-ulit siyang tumatawag at nag-text na pupunta siya dito. Hinintay ko siya. Galit na galit ako at nakipag-away sa kanya. Sobrang sakit ng loob ko. Kahapon pa ako nagsimulang mag-empake pero wala pa akong nailalagay sa bag. Parang wala ako sa sarili ko ngayon kasi siya talaga ang taong gusto ko makasama habang buhay. Siya ang gusto kong makasama sa lahat ng oras. At pakiramdam ko marumi ako. Pakiramdam ko nakakahiya ako. Sobrang sakit ng puso ko. At pakiramdam ko parang kaya ko pa rin tumayo. Sige. Pero ayos na ako ngayon. Hindi ako lalabas para madalit o magtanim ng sama ng loob sa kahit sino. Hindi ako kabilang sa banta sa lipunan. Sobrang wasak lang talaga ang puso ko. Yung taong iniwan ko, may ginagawa na. Kailangan lang naming siguraduhin na ayos lahat dahil may tawag kami. Nandun siya at nakita ang lahat. Ayos lang siya, walang away. Kaya, pumunta siya para magkita kayo at mahanap ninyo siya. Hindi, pumunta siya rito para makipagkita sa kanya. Nahuli ko siya at binugbog ko siya. Umalis ang mga pulis at ipinagpatuloy ni na Antonetta at Janine ang kanilang araw. Makaraan ng ilang oras, bumalik ang mga investigador sa apartment ni na Antonetta at Danielle. May mga babaeng naglakad noon papuntang quick trip. May masamang balita ang mga investigador tungkol kay Ashley.
Ako si Detective Carter ng pulisya ng Gwinnett County. Kailangan ko ang internet mo. Uy, si Detective Poppy ito. Sargento Poppy. Hi, ako yon. Hindi namin alam na may nangyaring insidente kanina ngayong araw. May tumawag na ba sa inyo mula nun? Wala. Kailangan bang may tumawag? May natanggap kaming bagong tawag tungkol dito. Kaya siguro dinala yung babae sa ospital pero namatay siya. Namatay siya, patay na siya, pero alam namin na may nangyaring pagtatalo bago iyon. Pareho silang sangkot at pumunta siya dito. Oo, naiintindihan namin yon. Pero kami, dahil doon, hindi ako yung taong yun. Naintindihan ko, pero kailangan pa rin naming makipag-usap at kumuha ng formal na pahayag mula sa inyo. Wow, pasensya na talaga tungkol doon. Oo, hindi ko talaga intensyon yun. Marami na talaga akong pinagdadaanan. Meron akong bipolar depression at marami lang talaga akong pinagdadaanan ngayon. Alam mo, pumunta ako dito mula sa Hilaga kasama ang fiancé ko. Siya yun. Kasama ko ang fiancé ko dito. Oo, kaya nasabi ko may kapatid akong babae. Okay. Kasama ang fiancé ko, pumunta ako dito para magsimula ng bagong buhay at bumili ng bahay. At hindi ko talaga inasahan na lolokohin niya ako, na makikipagrelasyon siya sa iba sa trabaho. Namatay si Ashley Bocanegra dahil sa pambubugbog ni Antonetta Stevens. Nagsimula na ang investigasyon sa pagpatay at kinakausap na ng mga detective si Daniel, kuya ni Janine. At ang fiancé ni Antonetta, wala siyang kaalam-alam na namatay na si Ashley. Pakiusap, wala akong kinalaman dyan. Natutulog lang ako roon. Palagi siya umiiyak at hindi ko siya basta pwedeng kunin. Ginawa ko yon. Kaya siya ang parang asawa mo. Girlfriend mo siya. Yung isang babae ay kapatid mo. Babalik kami at kakausapin ka. Naiintindihan ko may anak ka, pero iiwan muna namin kayo dito. Iakit namin siya at kakausapin, tapos aalis na kapatid mo. Kaya 2 kotse lang, isang sasakyan pa, tapos na. At pagkatapos, doon na tayo magsisimula. Okay? Opo, sir. Gaano pa nakatagal kasama siya? Mga 1 taon na. Mga 1 taon. Oo. Kilala mo ba si Ashley? Opo, sir. Paano mo nakilala si Ashley? May emotionality ang relasyon. Kaya, nagkaroon sila ng alitan kaninang hapon. May hindi mo alam ang tungkol doon. Habang natutulog ako, kinuha niya ang telepono ko at sinabi ito. Alam din niyang may mensahe siya mula sa 911. Sinagot-sagot niya ako at parang wala naman siyang dalos. Nag-text siya sa babae at sabi ko, "Hey, parang ginagaya niya ako. Siguro nandyan pa yung mga mensahe niya." Nag-text siya sa akin at sabi, parang ginagaya niya ako. Sabi pa niya, "Hey, itinulak ako ng asawa ko." Di naman talaga siya asawa ko, pero ganun ang sabi niya. Siguro yun ang sinabi niya nung lumabas sa bibig niya. Kaya pinalayas niya ako sa kumpanya. Talagang nasaktan niya ang damdamin niya, yung nararamdaman niya para sa akin. Ibinigay ni Daniel ang telepono sa detective na nakakita ng ebidensya ng mga mensaheng ipinadala ni Antonetta kay Ashley ilang oras bago iyon. Nasaan ka na? Kailangan kitang makita. Nasa kama ako. Gusto talaga kitang makasama dito. Magkita tayo, please. May pinagdadaanan ako. Pinatalsik ako. Seryoso ka ba? Hindi ko naman ginawa yan. Oo, hayaan mong ilagay ko ito. Hindi ko naman ginawa yan. Magbibis lang ako saglit. Nasa labas na ako. Papunta na. Gaano katagal? Ngayon na, kinukuha ko lang ang susi ko. Ang saya naman yan. Nasa baba na ako para sa'yo. Hindi ko alam. Sandali lang, kukunin ko lang ang gamit ko dyan. Pupunta na ako. Sige. Kita tayo sa likod. Ayokong gulo. Sige. Nakikita ko to ng madalas. Sa likod, doon sa gawin na yon. Parang, May sarili akong kotse. Nakikita ko siya gamit ito. Malamang tatakbo siya, babalik sa gawin na yun. sa likod. Doon ba ang daan? Dapat doon na. Ang pangit nito, pare. Alam ko. Nasaktan ba siya? Parang sobrang lalang. Sa totoo lang, hindi ako gagawa ng eksena. Hindi ako magwawala o sisigaw. Hindi ko siya tatawagan. Gusto ko lang malaman. Oo, tumawag ang ospital kanina at pumanaw na siya. Hindi, pigilan mo ako bibiro. Pakiusap, pigilan mo na ako bibiro. Pakiusap, pigilan mo na ako bibiro. Umupo ka, pakiusap. Umupo ka, umupo ka, umupo ka, umupo ka, umupo ka. Napahinga si Danielle habang nadudurog sa balita ng pagkamatay ni Ashley. Ang kanyang nakababatang kapatid ay nasa silid interview ng istasyon ng pulisya. Si Janine ay mukhang walang alam
at ngayon ay suspek sa investigasyon ng pagpatay. Sa balahibo. License. Mag-alauna pa lang na madaling araw. Alam na ni Janine na nasaksihan niya ang pambubugbog hanggang mamatay ng isang babae ilang oras na ang nakalipas habang siya'y nakaupo, kumakanta at naghihintay kina Detective Carter at Detective Araya. Si Antonetta Stevens ay nasa ibang silid ng interogasyon. Oo, gusto ko malaman kailan darating ang detective. Nandito na sila, baka makausap pa nila saglit. Pinaghintay siya ng mga detektive. Umupo siya at halatang hindi siya masaya. Pasensya ka na talala. Alam mo ba kailan sila darating? Hindi pa talaga ako natutulog. Tinawag sila ng supervisor sa opisina. Sige. Darating sila sa loob ng 5 oras. Sige. Gusto mo ba ng tubig o kung ano pa? Hindi, di pa ako natutulog mula kagabi. Ang haba ng araw at gabi ko. Naiintindihan ko namang voluntaryo ito, kaya gusto ko lang sana, alam mo na. Sige, kagaya ng sinabi ko, titingnan ko kung ayos na sila. Sige, isa pa. Hello? Papasok na kami sa loob ng ilang sandali. Okay, sige, oo. Nasa akin lang kasi ang cellphone. Ako nga. Naiintindihan ko. Kasi Alam mo, tapusin na natin ito ngayon. Meron kaming na kailangan na kami ayusin. Kaya pakiantay na ilang minuto. Nagtagal pa ng kaunti si Antonetta. Uy, hello. Pasensya na, natagalan ako. Pagkatapos, handa na sina Carter at Araya makinig sa sasabihin niya. Naiintindihan mo ba ang bawat isa sa mga karapatang ipinaliwanag ko sa'yo? Oo, sige. Pasensya na. Dahil alam mo na ang mga karapatang ito at gusto mo pa rin makausap kami ngayon. Gusto ko talaga makausap ang isang abogado dahil sensitibo ang sitwasyon. Sasabihin ko na, alam mo, hindi ako lumalabas para manakit ng kahit sino. Hindi yon ang intention ko. Talagang nagsisisi ako sa anumang nangyari sa dalaga. Sasabihin ko rin na, alam mo, hindi ko talaga intensyon na magkaroon ng alitan sa kanya ngayong araw. Pumunta siya sa bahay ko para hanapin ang fiancé ko. Nag-away kami. Tinamaan ako. Nagbuno kami. Talagang ang sama ng loob ko. Pero, alam mo, talaga, hindi ko alam. Parang, alam mo yon, sobra na talaga. Huminto na ang pagtatanong. Patay na si Ashley. Si Antonetta Stevens habang humihingi ng abogado ay harapang nagsisinungaling. Pagkatapos, binalingan ng mga detective kay Janine. Uy. Akala ko mainit dito, 'di ba? Ano bang pinagmumulan ng tiwala dito? 30 na siya. Nasaan ang 30? Sumpa ko, ganun lang talaga. Akala mo ganun lang, girl. Alam ko dun kita nakilala sa SSC, sa apartment mo. Ako, si Detective Carter, at ito si Detective Orion. May inaalam pa ang mga nangyayari. Sandaling nagkuwentuhan sila kay Janine bago dumiretso sa usapan kung ano talaga ang nangyari nung araw na yon. Sige, kwento mo mula umpisa kasi wala ako doon at humahabol lang ako sa kwento. Ano nangyari? Kumbaga, simulan ko sa umpisa. Oh, sige, ganito. Simula na nandito ako, hindi sila magkasundo. Kaya, alam mo na nag-aaway sila or kung ano man. Kaya ang kuya ko, bilang lalaki, nanggaliwa siya. Katulad dati, pakiramdam niya kulang siya. Kaya inisip niyang, okay lang, mga liwa. Sinabi niya rin sa akin yun. Sinabi niya sa akin kung sino ang babae niya at iba pa. Ngayon, ako at ang aking stepsister, hindi pala stepsister, kundi hipag ko, sobrang lapit namin sa isa't isa. As in, sobrang close. Naintindihan mo ba? Mas parang kapatid ko pa siya kaysa sa kapatid kong lalaki. Sobrang close talaga kami. Kaya nung sinabi niya, naisip ko, hahayaan ko na lang silang magsabi sa kanya. Girl code, oo, 'di ba? Lalo na nung pagkatapos niya sabihin sa kanya. Pagkatapos niya sabihin sa akin kung anong ginagawa niya, gusto niya rin gawin yun kasama siya.
Kaya parang sasabihin ko na sa kanya. Parang hindi niya gawin yun kasama siya. Kaya naghintay ako ng ilang araw dahil nag-aalangan ako. Ayokong dumala ang sitwasyon dahil may problema na sila. Kaya iniisip ko, baka lumabas din naman ng totoo bago ko pa sabihin ng kahit ano. Oo, nangyari, pero sinabi ko pa rin sa kanya. Kaya. 2 araw bagong araw nito. Nagpapahinga lang kami nun, nagtatrabaho siya. May ginawa si Daniel sa kanya na ikinainis niya. Kaya nag-uusap-usap kami o kung ano man. Ay, nakalimutan ko sabihin sa'yo. Hindi pala, di ko talaga nakalimutan. Sabi ko, sabihin mo sa kanya ang nangyari. Paliwanag niya, gagawan nila ng paraan. Sabi niya, talaga? Sinabi niya na bahala ka na. Ako, wala siyang oras sabihin kasi baka magalit daw ako. Ikwinento ni Janine kung paano nila ni Antonetta nahuli si Daniel na nagsisinungaling at nakita kasama si Ashley. Sige, naglakad kami papunta sa Quick Trip. Habang naglalakad kami sa Quick Trip, magkasama silang dalawa na naglalakad papunta sa Quick Trip. Kaya hindi pa sila umaalis at kami hindi pa dumadating. Sabi ni Antonetta, si Daniel ba yan na naglalakad? Ngayon, nandun siya at nagtatanong, sino ito? Sabi niya, si Malagro na yan o iba pa. Bago kami maglakad papuntang Quick Trip, nagtanong kami kung pwede kaming dalhin sa tindahan sa break niya. Pero sabi niya, bawal siyang umalis kahit break. Nung nakita namin si Daniel, sabi namin, akala ko hindi ka pwede umalis sa break pero papunta ka sa tindahan. Kaya ngayon, inis na siya. Di mo ako nadala sa tindahan, pero ngayon, kasama mo yung babaeng kakadescribe lang niya sa akin na tugma sa description. Patuloy na nagkukwento si Janine tungkol sa pagpapaalis ni Antonetta kay Daniel sa apartment. Kaya pinaalis siya, kung ano man. At pagkatapos, siguro pupunta siya para makita siya. Pinalalabas na siya, hindi ko alam. Nagmemensahe siya, hindi ako sure kung ano. Siguro pupunta siya kasi pinalalabas na siya. Nakita ni Antonetta ang mga mensahe. Kaya nagpasya siya. Parang, oo, ngayon pupunta na siya para makita ka. Ngayon bubugbugin ko na siya. Kasi, alam mo, ikaw lang ang nagligtas sa akin mula sa kanya nung isang araw. Hindi. Alam mo na mo, ganyan talagang nangyayari. Kaya paparating na siya. Si Antonetta, nakuha namin siya. Umalis na kami. At dumating siya sa bahay. Alam mo na, malaking away. Malaking away talaga. Kaya ayun. Pagkatapos ng away. Kinuha namin ang telepono niya para tawagan ng asawa niya at sabihing malandi siya. Alam niya yon dahil nakuha niya lahat. At natakot lang talaga siya. Sino ang nag-aaway? Yung babae ang gusto kong makaalam. Meron ba? Wala. Ikaw yon babae. No. Yeah. Alam kong ginawa mo. Kaunti lang naman. Sabi mo nga, kaibigan mo siya. Kwento mo nga sa akin yan. Hindi naman ako nagwala kasi ang liit-liit niya. Parang tama na yan. Hindi ko na kailangang suntukin siya, hilahin siya. Hindi ko na kailangan gawin yon. Magbibigay lang ako ng kaunting suntok tapos na yon. Saan ka nakapasok, Xena? Hindi ko alam. Alam ko, hindi ko alam. Kinumpirma ni Janine na hindi lang siya nanood ng away, kundi nakisali at nakipagsabayan din. Ano ang nagpahinto nito? Hindi ko alam. Naku, kakaibang tanong yan. Parang may sinasabi ba siya o ni Ashley ang ibig kong sabihin? Siya lang talaga. Sa lahat ng gulo na nasalihan ko, ngayon ko lang nakita na may nagsasalita pa habang nag-aaway, kahit binubugbog na. Hindi ko talaga pinalalampas dyan. Ano ba siya? Parang lang siya, alam mo yun, nagta-trash talk. Ayaw sa'yo ni Jenica. Mga ganang salita, kahit konting usapan lang tungkol sa akin. Ooh. Hindi naman, parang... Napakaibang klase lang talaga ng away. Parang siya lang talaga. Tuloy-tuloy siya nagsalita. Sabi niya, ate, ako ni Jenna. Tapos nagtawanan sila sa kalokohan. Ang weird talaga, iba siya. Di ko alam paano nangyari yon. Alam ni na Carter at Area na nagsisinungaling si Janine, kaya hinarap nila siya gamit ang impormasyong nakuha mula sa kapatid niya. Oo, napag-usapan nga namin ang pag-away. Oo, pinag-uusapan namin yun nung gabing nakita namin silang magkasama. At dun na nga nauwi yun. Oh.
Ginawa niyo yun sa pag-text sa kanya gamit telepono ng kapatid mo. Ooh. Kaya hindi niya alam na pupunta kayo para labanan siya. Hindi ko alam kung alin sa mga mensahe na yon, gaya ng sabi ko. Hindi ako magalang mag-text, pero sigurado ako na pikon siya. Ganun ka katawa. Kaya yon. Sigurado ka bang text lang ang dahilan ng away o may iba pa? Hindi ko alam. Hindi mo alam gusto mo sa lalaki. Basta maging tapat ka. Okay lang yan. Siya, diretsahan. Ang galing mo kasi alam mo magte-text ka sa amin na galing sila sa beach house. Hindi siya pupunta basta-basta. Alam mo, Fangkur, matalino kayo. Niloko niya talaga yung babae. Siyempre, alam niya na para sa wala, babalik siya na may resback kung tutuusin. Kasi sinabi niya sa akin na gisingin ko ang orasan o kung ano man yun ng alas 5 ng umaga. Araw, ako si Doko. Alam namin siya magpapaputok pagdating namin, kaya hindi na namin siya nilabanan. Day. Pero kanina, hindi niya alam na masasangkot siya sa away. Hindi, patay na siya. Alam ko nakakabaliw talaga yon. Alam mo ba paano siya namatay? Dahil sa pakikipaglaban sa Mga sugat na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Galing ako sa autopsya ngayon. Pero ito ay resulta ng pinsalang natamo niya noong laban. Grabe talaga yon. Anong nararamdaman mo tungkol doon? Pakiramdam ko mapupunta ako sa impyerno dahil doon. Hindi ako magsisinungaling. Ooh. Parang ang wild talaga noon. Grabe, ang wild noon. Hindi siya katangkol dumalas Hindi siya ganun. Hindi man napunta sa impyerno si Janine nung gabing iyon, tiyak namang sa kulungan siya pupunta. Paminsan-minsan pa siyang natatawa habang ikinukwento ang pambubugbog kay Ashley. Sira-sira ang sapatos niya. Hindi ko maalala. Daniel, pasensya na, sabi niya. Pabukas ko ng pinto, nakita ko siya. Sabi ko, ay, At sinara ko agad ang pinto kasi bugbog sarado siya. ginawa niya talaga yon. Hindi niya ginawa yon. Ginawa niya talaga yon. Hindi man lang siya nagulat. Pero hindi ako umarte. Ewan ko. Hindi ko na talaga siya nakita pagkatapos noon. Pinaupo ako sa likod dahil bantay lagi si Dana. Kaya wala akong nakita sa nangyari. Hindi ko alam. Nasa pintuan sila at nagtatalo. Putangin na ang dasal. Sinasabi mo na nung nasa sahig siya, tinadyakan mo siya? Hindi ko sinabi yon. Ngayon, sinabi lang niya na tinadyakan siya. Hindi. Hindi ko alam. Anong ginawa mo nung nasa lupa siya? Nanabuno. Nanabuna? Ooh! Si Janine Gonzalez at Antonetta Stevens ay kinasuhan ng aggravated battery, pagnanakaw, at felony murder sa pagkamatay ni Ashley Bocanegra. Bago dalhin sa kulungan, kinukunan ng CSI ng litrato ang dalawang babae para idokumento ang kanilang mga sugat o kawalan nito. Ayos pa? Sige, kinakabahan ako dahil sa'yo. Alam na ni Janine na kinasuhan siya ng pananakit, pero may sorpresa pa si Detective Arrea para sa kanya. Klaro ba sa'yo ang mga kaso mo? Oo, siguro. Pagnanakaw. Pagnanakaw. Paano nangyari yon? Ano? Pagnanakaw? O, hindi naman namin ninakaw ang cellphone niya. Akala namin wala lang yon, may ginagawa lang kami. Kung kinuha mo naman. Oo, nabawi na ng doktor ang cellphone niya. Sabi ko naman sa'yo, hindi naman siya nagalit sa nakuha niya. Ibinigay namin ulit sa kanya ang cellphone. Binawa lang namin yon para iwanan niya ang asawa niya. Pero napabago namin ang isip niya. See? Sabi niya, kukulong na kunin mo yan. Hindi. Sige. Yun ay isang pagnanakaw. Ang isa pang kaso ay pagpatay. Pagpatay? Kakasuhan ng pagpatay. Ako? Sayang naman. Malalim yun, di ba? Oo, grabe yun. Hindi. Ano? Pagpatay.
Malamang nasaktan ko siya. Oo nga. May mga tanong ka ba para sa akin? Wala naman talaga. Gusto ko nung linawin. Ito ay aggravated battery, pagnanakaw, Pagnanakaw? at pagpatay. Sige, yan ang magiging tatlong kaso mo. A king? Oh, pati sa kanya rin. Anong ninakaw ko? Hang cellphone. Kinulang lang ng ilang minuto, di ba? Si Antonetta Stevens at Janine Gonzalez ay nakakulong ngayon sa Gwinnett County Jail dahil sa tatlong kasong ito, pagnanakaw, pananakit at pagpatay. Pareho silang binubuno ang 20 taong sentensya para sa pagnanakaw at voluntary manslaughter sa Pulaski State Prison sa Georgia. Naka-schedule silang makalaya sa 2042. Diyan nagtatapos ang episode na ito ng Crime Fix. Ako si Angela Levy. Salamat sa pagsama. Hanggang sa muli.